At pinakain ko na nga yung ating blue na tarantula, yung ating sasimay. Ayan, napaka solid ng takedown. At syempre ganon din itong sila gigil na gigil. Ang ating babon na harpak tira sila grabe to, napakaganda. At gutom na gutom siya. At ito pa yung isa, itong Seryo Cosmos SP. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan niya, at sa unang pagkakataon nga ay ayaw niyang kagatin dahil hindi gumagalaw yung ipis. Yan, pero bandang huli ay tinusok-tusok ko muna. Ayun, at kinuha niya na. Diba? Kinuha at dinala niya dun sa loob. Tapos ito naman yung harpak tira diktator. Akala ko ay maaksyon pero hindi niya pinansin sa unang lapag. Yung hissing cockroach, siya yun, dinambahan niya. Pero hindi pa rin niya kinagat. At dito ay binigyan ko na nga siya ng pangalawa pang ipis. At yun, dinambahan ulit. Pero hindi pa rin niya kinagat kasi yung mga ipis ayaw gumalaw. Ayan, so waiting pa tayo. Kung di pa sundot-sundutin, ayun, yung dalawang ipis sabay niya tinake down. O diba? Napaka solid. Napakaangas. Yon, tapos ito naman yung harpak tira SP Golden Black, adult female. So hindi pala nagre-record nung binigyan ko siya ng ipis kanina. So hindi tuloy nakita kung paano siya tumake down. Pero okay lang, at least kumain siya. Tingnan nyo naman mga parts, sobrang ganda, napakastig. Yung carapace pa lang, ulam na. De, joke lang. Sobrang ganda, oh. Ganda-ganda na ang kulay. Sobrang ganda ng mga patterns. At ayun nga, humahappy dance pa. Grabe na to. So ito na yung female na hindi ko talaga ibebenta. So ikikip ko talaga siya hanggang sa huli. At ito pa nga yung isang pinapakain ko kanina pa, yung Ceratogyrus meridionalis. Kaya lang nakakainis yung ipis, suot ng suot sa mga substrate. Kaya yan, parang na-stress yung gagamba. Ayaw tuloy kumain. So ayun, hindi niya pinansin yung ating ipis. Kaya hindi ko na tinuloy yung pagpapakain. Kinuha ko na lang siya. At ito, dito ko na lang ibinigay sa, ano ba tawag dito? Yung binigaroon, yan, yung tipo Peltis Tarnani. At yun, nakakainis nga itong ipis na to. Kanina pa ako pinapahirapan, kaya yan, hinila-hila ko na lang yung antena niya para maramdaman siya nung binigaroon. At ayun, sa wakas lumabas na rin siya. And tingnan nyo mga parts, ito yung pinakahihintay kong moment. Napakaastig nito. Grabe pagkakasakmal niya dyan. Yun, grabe oh. Solid na solid yung takedown. Yan, so minsan lang natin to pakainin na may video. Pero napaka solid naman to make down. Grabe to. Tapos ito pa nga yung Dolichotele diamantinensis. So pinakain din natin to. Sa una, ayan, medyo nahihiya siya. Ayaw niyang kagatin kasi hindi gumagalaw yung ipis. So akala ko dati dubya lang yung mga nagpe-play dead. Yung pala, ito ding mga hissing cockroach minsan gumaganon din. So ayun na nga, tinake down na nga siya nung ating napakagandang Dolichotele diamantinensis na adult female. Tingnan nyo naman yung kulay. Napakabalbo ng carapace na may butas pa sa gitna, no? So ito ay isang para siyang mini GBB. Yan. At ito, pinakain ko na rin ng hissing cockroach, kaso baby nga lang. So ito yung ating adapted na tawag dito, yung wolf spider. Ayan. So ito, napakasarap pakainin. Kasi ayan, tingnan nyo naman, grabe naman to make daw. So yung ipis, halos kasing laki niya. Pero talagang tinake down pa rin niya. Ayan kinagat sa likod. So yun, next naman natin, Cardiopelma mascatum. Yan ito yung kauna-una na mascatum na nai-rehouse ko. Yan, bigyan din natin siya ng hissing cockroach. So alam ko solid din itong umatake. Tingnan natin yun.
So, napaka-basic lang nung takedown niya, no? Simpleng-simple. Yan. So, yung mga kapatid nito ay i-rehouse natin siguro one of these days. Tingnan nyo naman, sobrang ganda. Ang liit-liit niya kasi dwarf siya, pero solid na yung kulay. Ito naman yung ating adult female Avicularia purpurea. Grabe to make down, no? So, wala nang pakeme-keme pa. Talagang binira niya na kagad paglapit pa lang nung ipis. So, sobrang gutom na gutom siya. At ito, hindi ko pa nga natatanggal yung kanyang balat. Yung pinagmoltan niya. Yan. So, ito ay nagmolt ay mga first week of June yata. Kung di ako nagkakamali. Etong isa naman na to, nilapag ko lang yung hissing cockroach. Medyo malaki yung hissing cockroach na nabigay ko. So, hindi ko inaasahan na iti-take down niya kagad. So, bigla niyang sinunggaban. Kahit hindi ko pa nare-record yung video. So, sayang. Pero, ayan, kita nyo naman. Nagmamakaawa yung hissing cockroach. Ayan, binibit-bit niya pataas. So, medyo malaki. Adult female yung naibigay ko. So, for sure, tatagal to ng mga 1 buwan. So, next month na ulit ito kakain. Yan o, solve na solve siya dyan. Sulit na sulit ang isang kainan. Sobrang laki kasi talaga ng ipis. At ayan nga o, nanlalaban pa yung ipis. Yun, wag ka naman laban dahil wala ka ng kawala. At meron pa ako dito, isa pang malaking hissing cockroach. Yan, male naman to, adult male. Ito ay para dito sa ating adult female na Avicularia variegata. So, sakto at nasa labas siya. Kaya lang, nakadikit siya dito sa mismong pinto. Yan. So, iangat ko na lang itong pagagapangin ko dito. Uy, nahulog. Yun lang. Nahulog at tumakbo pa ikot. Yung ipis. Ayun, pumunta dun sa likod ng cork bark. Ayan. So, umistak siya doon. Nagtago. Kaya nag-decide na tayo na sundot-sundutin na lang itong hissing cockroach natin. Para naman gumalaw-galaw siya at umalis siya doon sa pinagtataguan niya sa likod ng water dish. Yung water dish na walang laman. Ayan. So, gusto kong pilitin to na makain niya. Itong ipis na to. Kaya lang paano. Kasi hindi ko mabuksan ng sagad dahil itong gagamba natin ay nandito sa nasa mismong pinto, kaya hindi ko maangat. Ayun, umakyat na naman yung ipis. Umakyat na naman siya at for sure umikot na naman siya doon sa likod. Ayun nandun na naman sa likod. Ayan, kung saan siya kanina. So bumalik lang siya doon. Ayan, sundutin lang natin para lumabas at makain na nitong ating female. Ayan Yan. So, ito mahirap dito. Ayun, nakuha na. Sana kainin. Uy, ayaw niya mga pards. Ayaw. Kaya, pinakamaganda siguro, iwanan na lang natin dito sa loob. Hayaan natin siyang kasama nung gagamba, yung ipis. So, baka mamaya or bukas ay kainin niya din yan. So, yun lang mga pards. Babay muna.